Hi guys, so bumili pala ako ng cellphone sa Shopee. So ito yung Oppo A83 na nabili ko sa Shopee. So marami siyang shop na pwede nyong bilan, no? Tignan nyo na lang yung reviews. Pero ako dito ako bumili and nabili ko siya around 1,900 plus. So medyo sale siya ngayon. Kaya ganun. Pero normally ang price niya nasa 1,300, 1,400, 1,500 ganun. Ayan, so yung akin dito siya nakalagay. Ayan. So ito siya, actually 90% new siya. So hindi siya 100% na bagong-bago. So ito yung ating Oppo A83. So meron siyang kasamang headset. Tapos may kasama rin siyang charger. Ayan. So hindi siya 100% na bago dun sa store na binili ko. As in, isa lang yung choices nila. Pero kung bibili ka sa ibang store, may choices naman na 100% new, 99% new. Pag yung 100% parang complete setup na siya. Meron siyang box, may charger, as in kompleto talaga. So ito, yung nabili ko ngayon, wala siyang case. Tama, wala siyang case. So dati nakabili na rin ako ng ganito before. Tapos may case siya, kung di ako nagkakamali nun. And ang problem ko sa mga ganito, either may sira yung back cam niya. Basta may nabili ako dati, sira yung back cam eh. Ayan. So 90% new siya. As you can see, maganda naman siya tignan, makinis yung front screen niya kung tutuusin. Oops. Wala ka naman makikitang basag o sira. So nakalimutan ko na kung kailan ni-release to, pero if I'm not mistaken, parang na-release to nung 2017 or 2018. Wait lang. Ayan guys, so nagbukas na siya ngayon. Yung tindi. Parang bago lang siya. Tignan nyo guys. Parang bago lang yung ating cellphone. Ayan, so according sa GSM Arena, ang Oppo A83 ay na-release siya around, ayan, 2018, January 2018 siya na-release. So ang tagal na, almost 6 years na. Tapos hanggang ngayon meron pa din. So kung hindi ako nagkakamali, ito, ang internal storage na available yan, isang maximum niya is 64. Tapos may 16GB, tapos may 32GB. Siyempre alam niyo na 2018. Pero ito, nabili ko siya 6GB yung RAM, tapos 128GB yung internal storage. Well, actually, pag bumili naman kayo ng A83, ganun yung makikita nyo mga variant. Pero hindi yun siya totoo guys. Alam nyo, paano nyo malalaman? Hindi kayo pupunta sa settings. Yung iba kasi sa settings, di ba? So, tingnan natin sa settings niya. Ayan. Storage. Ayan, tingnan nyo. Nakalagay dito 108GB yung available. So, tapos yung capacity 128GB. So, actually, nung bumili ako ng A83, ganyan din yung nakalagay. 108GB. 108 yung natitira niyang storage. Tapos, every time nag-download ako, hindi nagbabago, hindi nababawasan. Sabi ko, ganun. So, sabi ko, there's, may mali eh. So, hindi talaga siya totally na 128GB. No? Parang, alam niyo yun, what do you call this? Minodified na nila yung loob nito na para magmukha siyang ganyan. Pero alam nyo kung saan siya makikita na legit yung storage. Tignan nyo dun ngayon sa Google Play Store. Diba sa Google Play Store, dun yung makikita yung storage niya. Ayan, gaya nitong akin, itong Infinix ko. So, ito 128GB to. So, kung makikita nyo, ang storage na meron to is 115GB or 117GB yung pinaka maximum. So bakit hindi siya 128? Syempre yung natitirang gigabyte, yun yung mga pre-installed apps na nandito na sa cellphone mo. So ganyan nyo siya malalaman kung legit. So kung makikita nyo sa Oppo A83, kung ganyan din, 117, 100GB ang natitira, legit na 128 yun. Pero actually dati kong A83, nung chinek ko siya, nasa 16, nasa ano lang siya, 32GB. So hindi talaga siya totally 128GB. So hindi nyo siya pwede damihan yung pag-download.
Tsaka syempre, 'di ba, ang officially release nito is sa 32 gig, 16 gig, 64. Ayan, so bali test natin siya. Pero hindi muna ngayon. So meron siyang photos, ayan. Tapos ayan, meron siyang mga ganito. Pero yung YouTube niya hindi na po gumagana yan dahil yung Android version nito is napakaluma na. If I'm not mistaken, parang Android Marshmallow pa yata ito eh. Ayan, check natin yung Android version. Ayan, Nougat pala. Nougat to kung di ako nagkakamali. So, wala na siyang YouTube dito, hindi na gumagana. So, para makapag-YouTube kayo, syempre, dito na kayo sa Chrome. Ganun lang yung technique. Diyan na kayo mag-YouTube niya. So, yun. Maganda naman siya. Mukha siyang bago tignan. Actually, kahit 90% nyo siya, ang worth it niya pa rin tignan. No? Ang medyo mahirap lang, hindi ako nabigyan ng case. Pero bumili na rin ako ng case. Tapos tempered na lang inaantay ko. Tempered glass. Ayan. So okay naman siya tignan. For its price, 1,100 ko siya nabili. Na ang original price nito nasa 1,413. Grabe, di ba? May Oppo A83 ka na. Saan ka pa ba? Check natin yung camera. Ayan. Ito yung camera niya. Actually, ito medyo okay yung camera niya. Oh. Actually guys, proven and tested ko na naman na itong si Oppo. Sa front camera niya, actually nung may Oppo A83 ako, malino yung front cam niya. Ang problema ko lang itong back cam. Ayan, hindi kita masyado dito sa camera, sa cellphone ko. Pero masasabi ko, yung back cam niya, hindi na ganun kalinaw. As in, parang madumi siya, yung parang may dust. Pinunasan ko na yun, ha. Hindi na ganun kalinaw yung back cam niya. Ito yung napansin kong parang sira ni Oppo A83. Yung back cam niya laging parang may something. Kaya kung sakaling makakuha kayo ng maayos na ito, yung back cam niya, ang swerte nyo na. Okay. Yung mga gantong klaseng cellphone guys, maganda siya iregalo sa mga lolo't lola nyo, o kaya sa nanay tatay nyo, o kaya kahit sa mga kapatid na mga batang kapatid nyo, yung mga nasa 12 years old, wala pang 13. Huwag nyo muna sila bilan ng mga cellphone na magaganda talaga, yung mga parang sobrang mamahalin na. Actually, itong Infinix Smart 8, okay naman. Wala naman akong kaso kung ganyan ang ibibili nyo. Pero kasi, no, kung batang-bata pa talaga, no, bilhin nyo lang ng mga ganitong klaseng cellphone. Hindi nila kailangan ng mga cellphone na sobrang mamahalin na. Ito, okay lang dito. Mga nasa 4,000 lang tong Infinix Smart 8. No? Basta nasa 4,000 below lang yung mga bilhin ng cellphone. And, ang suggestion ko is online na kayo bumili. No? Kasi, hindi naman kayo may scam as long as sa official store kayo bumili. Ito partida, hindi pa nga ako sa official store bumili nito eh. Ang pinagbabasehan ko lang yung mga reviews, pag madaming reviews at maayos, no. So hindi naman masama mag-take ng risk, no. Lalo na kung bibili kayo sa official stores, like kagaya ng mga Infinix official store, Realme, Oppo, mas makakamura kayo ng mga 2K kaysa kung bumili kayo sa mga physical store. Pero yun na nga, kung talagang natatakot kayo, di sa physical store na lang kayo bumili. At least nakatulong kayo, di ba? Hindi malulugi yung business nila. Kasi yung mga physical store ngayon, medyo nalulugi na rin yung business eh. Ayan, so yun lang. Binigyan ko lang kayo ng tipid tips. Ayan, so ito yung price ng Oppo A83. So nabili ko siya ng 1,158 pesos. Kasama na dyan yung shipping fee niya na 23. Kasi in-order ko siya through GCash. So binayaran ko siya gamit GCash. Pero ang original price niya is 1,300 lang. And worth it naman yun sa ganong price. So kung minsan makikita nyo may 1.5, no? Huwag nyo na kunin kasi marami namang ganito na nasa 1,300. So subukan natin siya i-check. Ayan, pwede nyo i-search dito na Oppo A83. Ayan, lalabas lang siya. So ito yung shop na in-orderan ko, taga Valenzuela lang, kaya isang araw lang dumating. Meron naman dito Calamba City, pero most of the time yung mga gantong phone is galing naman talaga China, obvious naman yan. Meron dito mainland China. Nasa 1,300 sila. Oh. Ang average price niya is nasa
1,300. So, medyo maswerte ako kasi nabili ko siya ng 1,100 lang. Ayan, check natin to. Ayan. So, ito, ano na siya, second hand na. So, ibig sabihin, nagamit na siya. Tapos, parang ni-refurbish, nilinis, inayos, ganun. Ayan. So, dati meron akong nabilan dito, nasa 1,300 din nabili ko siya. Nabili ko siya ati 1,300 din. Tapos, ang pinagkaiba naman nun, meron siyang kasamang jelly case. Kung di ako nagkakamali, may kasamang jelly case yun, which is worth it naman. Pero, worth it na rin to, kahit wala siyang kasamang jelly case. So, ayan. So, nakonect ko na siya sa wifi kahapon. And, okay naman, hindi naman siya ganun kalag. Malag lang siya kung sabay-sabay mo gagamitin. Bubuksan mo lahat ng application, ganun. So, dun siya malag. Pero, so far, so good naman. Ayan. So, nag-download ako ng file manager. Kasi, diba, ganito siya pag sa Play Store ka. Ganito para makita nyo yung 8. Ang ginagawa ko lang, napunta ako ng Google Play Store. Tapos, kiniklik ko yung account ko. Tapos, i-click ko, Manage App Device and Devices. Kung makikita nyo, 117GB. 117GB yung pinaka-maximum niya. Pero 128GB to. Siyempre, may mga pre-installed apps. So, hindi na counted yun. Kaya siya ganyan. So, ngayon, check naman natin dito sa cellphone na to. Ayan. O, ito. Nung nakaraan, ayaw lumabas nung ganito niya eh. Totoo niyang gig. Pero ito na, lumabas na siya. 23GB yung totoo niyang gig sa Play Store. Pero, pag ganyan, ibig sabihin, 32GB lang yung maximum talaga nito. Kasama na yung pre-installed apps. Pero, ang sabi dun sa shop, 128GB. So, hindi po totoo yun. Pero, kung worth it ba siya para bilhin? Oo, worth it naman siya. Sa halagang 1K, ganito nakaganda cellphone mo. Not bad, 32GB, pwede na, diba? Huwag ka lang masyadong mag-download ng kung ano-ano, tsaka picture ng napakarami. Talagang full memory ka. So, dito nyo makikita yung totoo niyang gigabyte. Dito sa Google Play Store. Tapos, nung hindi ko siya makita nung nakaraan, kasi, bago-bago pa, ayaw lumabas pa. So, dito tayo sa file manager. Nag-download ako ng file manager na bago. So, hindi ito yung totoo niyang file manager. Ayan, kung makikita nyo dito, lumabas yung totoo niyang internal storage, which is 32GB. So, meron pa tayong 20.3GB na storage na pwedeng gamitin. So, dito sa isa niyang file manager, yung minodified na nila, nakalagay 108GB available. Pero hindi na totoo yan kasi hindi naman nababawasan yan sa totoo lang eh. Nung dating experience ko sa mga gantong cellphone, hindi siya nababawasan. Pero nagkataka ko bakit parang ang bagal na cellphone, tapos full memory na. Ayan. So, check natin sa settings. Meron naman siyang password. Pwede nyo siya lagyan ng passcode. Tapos, pwede nyo rin siya lagyan ng Face ID. So, based sa experience ko dati, yung mga gantong cellphone, sa pamamagitan ng Face ID, mabilis naman siya nagbubukas. So, wag na natin siya i-enroll. Mabilis naman siya nagbubukas. Totoo lang. Ayan. So, nakalagay dito sa gig niya, 108GB yung available. Pero hindi totoo yan, guys. Kasi hindi naman yan nababawasan. Totoo lang eh. Tsaka dati nung nag-download ako ng napakaraming apps dito, ano na siya, bumabagal. Ayan, check natin yung camera. Ayan, so ang napansin ko dito sa back cam niya is medyo malabo. May pagkamalabo siya. So, meaning may sira to. Pero hindi ko na siya ibabalik. Kasi hassle na naman yun. Pero worth it naman to kahit medyo malabo yung cam niya sa back. Pero ang pinakamaganda dito yung front cam niya. Ayan. So, yung front camera nito, aaminin ko, malinaw siya. Yes, nagamit ko na siya dati, no? Sa una kong ganito. Kasi may A83 din ako dati, tas nawala. Malinaw naman yung front cam niya. Yun yung mga ginagamit kong pang video dati. Nung full memory yung isa kong cellphone. Ayan, so, good news, kaya niya yung Google Classroom. So, sa mga student, pwede to. Kaya niya rin yung Canva, syempre Facebook, Messenger. Ang hindi niya lang kaya, yung PowerPoint presentation. Tingnan niyo, i-search natin. Ayan, ayaw gumana ng PowerPoint presentation dito. So, sa mga mahilig gumawa ng PowerPoint presentation, mukhang mapapalipat kayo sa Canva. Tapos, wala rin siyang YouTube Tingnan nyo. Kasi, Android 7 pa yata to, matagal na tong version na to. So, kahit i-update nyo, hindi na yan siya Ayan. So, ayaw niya na talaga. So, dapat siya sa
Google ka na ngayon gagamit ng YouTube. So, yun lang. So, yun yung downside niya. So, may mga ilang application na hindi ka na pwede i-download dito. Sa games, pwede naman. Siguro mga Clash of Clans, Mobile Legends. Hindi ko pa natatry. Pero kayo nang bahala sumubok. Pero mukhang kaya niya naman. Dati nakapaglaro ko ng Clash of Clans dito. Kinaya niya naman kahit papano. Ang problema lang, hindi ako makapag-switch kay Supercell ID. So, syempre madami akong account. So, hindi ko magamit yung iba. Parang nag-loading lang siya. So, ganun yung problema niya. Sa mga nagtatanong kung worth it ba tong gantong cellphone, yes, worth it siya. Basta nasa around 1,000 to 1,300 yung price niya. 1,400, pwede, sige, kunin nyo. Pero kung nasa 1,500 siya, no, masyado nang mahal yon. 1,000,000 zillion jillion dillion cotillion times later. Ayan, so bale September 30 na nito, 2025, and nabilang ko na ng tempered at case tong si Oppo A83. At kung makikita nyo, mukhang bago talaga siya tignan. At yon, ang ganda ng camera niya sa front camera specifically. Pero ang di ko nagustuhan dito yung back cam niya talaga. Sadyang kahit anong punas ko, kahit anong ayos ko, malabo talaga yung kanyang camera. Tapos ipapahiram ko pala tong Oppo A83 ko sa kaibigan ko. Kasi kailangan niya ng bagong cellphone eh. Kasi yung ginagamit niyang cellphone, yung Vivo Y53, medyo mahina na, kumbaga may pagkabulok na, hindi siya makagamit ng Google Classroom, tapos masyado na ring malag. Bali ako din nagpahiram sa kanya niyan dati, last year, and meron din kaming video nun, lilink ko na lang sa description box below. And panoorin nyo na lang guys. And doon in-unbox ko din yung Vivo Y53 and kung magkano ko siya nabili. Ayan, so bali dito pinatry ko sa kanya yung Face ID para naman malaman namin kung gaano ka-responsive si Oppo A83. And sa ikinagulat nga namin, mabilis naman siya nagre-response. As in, isang kapat niya lang sa mukha niya, nagbubukas ka agad yung cellphone. Ayan, so gamit ko ngayon yung Oppo A83. Ayan, malinaw naman siya, okay naman siya. Actually, nasa labas ako ngayon eh. Ang napansin ko, hindi siya ganun kalinaw, yung brightness. Ewan ko lang sa sound quality dito. Ayan. Malinaw yung front cam niya, yung back cam niya may problema ako. Medyo malabo siya ng konti, ayaw mag-focus. Ayan, so ito yung back cam niya. Ayan, so kung makikita nyo, malabo siya ng konti. Kahit papunasan natin yan. Ayan, malabo talaga siya. As in, may problema siya sa backup. Hindi na bago sa akin to kasi dati nung bumili ako ng Oppo A83, mas worse pa siya dito. As in, talagang ang labo niya. Ayaw mag-focus. Pero ngayon, medyo okay yung cam niya kahit malabo. Honestly guys, mas okay na tong gantong camera kaysa dati dun sa nabili kong Oppo A83 na talagang sobrang labo niya. As in, pag nagpipicture ako ng mga item o mga gamit, hindi talaga siya mag-focus. So ito naman yung front camera niya guys. Kung makikita nyo, ang linaw pa rin talaga. Para talaga siyang mga cellphone ngayong 2024, 2025. As in, malinaw pa rin yung kanyang megapixel. So yun yung gusto ko dito sa Oppo A83. So gamit ko ngayon yung Oppo A83. And malinaw naman yung front cam niya. So para sa akin, halos kasi linaw siya ng mga camera ngayong 2025, yung mga tag 4K na cellphone, halos ganito na yung front cam nila. Damn. Ayan, check naman natin yung sample photos ni Oppo A83 and kung makikita nyo, maganda naman siya tignan. Para siyang mga cellphone ngayon, yung megapixels niya sa front camera. Pero ito talaga may problem tayo, yung back cam niya. Talagang malabo, ayaw mag-focus. Ayan, so hello guys, October 1 na ngayon and malapit na magpasko. So ilang months na lang magpapasko na. So kung tinatanong nyo ako, worth it ba bumili ng Oppo A83? Yes, worth it siya. And pangalawa, sa online kayo bumili. Pangatlo, i-check nyo yung mga reviews. Pang-apat, tuwing sale lang kayo bibili. And pwede kayo mag-product research. So marami pang ibang
product o cellphone na luma na pwede nyong bilhin. So meron tayong Vivo Y81, may Oppo A3s, meron tayong Vivo Y91. So kayo na bahala mag-check ng mga reviews ng mga shop. So marami dyan iba. So ako may nabilan akong shop ng Oppo A83. Mabilis lang siya dumating kasi hindi ko siya in-order sa mainland China. Pero most of the time, yung mga product na makikita nyo doon is galing naman talaga ng China. So dati bumili ako ng Oppo A83. Galing siyang China nun that time, and medyo matagal yung delivery niya. Pero yun nga, worth it naman si Oppo A83 kasi nasa halagang 1,000 pesos lang siya. So nasa inyo na yun kung bibili ba kayo o hindi. Always check the reviews and order lang kayo tuwing sale. Yun lang guys, don't forget to like, share, subscribe. Sana may natutunan kayo sa video ito, and thank you so much for watching.